Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawang si Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ating pong papurihan ang ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw po ng ating pagdidibusyon sa Kanya, sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat ay natitipon bilang isang pamilya ng Diyos. Lahat po tayo nagpupuri at nagpapasalamat. Sa ating pong pagdiriwang ngayon, ginugunita po natin ang mahal na ina na nagdadalamhati. Hindi po natin may pagkakaila sa buhay natin, sa pang-araw-araw, na tayo po ay nakakaranas ng pagdadalamhati. Nandun yung pong pagtitiis, nandun po yung paghihirap, nandun yung po yung lungkot sa ating buhay. Ito po ay bahagi ng buhay natin, na kung saan sa karaniwang buhay, ito po ay ating nararanasan. Sabi nga po sa atin, wala pong madaling buhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya po sa paghihirap, nandoon yung pong kalungkutan, nandoon yung pagdadalamhati. Kaya nga po sa ating lahat, sa ating buhay, na po sigit sa lahat sa mga magulang, wala po sigurong magulang na gustong nahihirapan ang kanilang mga anak. Na po, uulitin ko po, wala po sigurong mga magulang na gustong mahirapan ang kailang mga anak. Pero po sa ating pagdiriwang ngayon, si Maria nakatayo sa paanan ng krus ni Jesus. Ang kanyang anak ay nakabayubay sa krus at nandoon ang ina nagdadalamhati. Parang walang magawa ang ina sa kanyang anak, sa kahirapan ng kanyang anak na nakabayubay sa krus at unti-unting mamamatay, nandoon ang kanyang ina. Sa mga magulang, siguro po, talagang ayaw ninyong o ayaw natin makita ang isang mahal natin sa buhay na unti-unting pinahihirapan at alam nating mamamatay at mawawala ito sa piling natin. Kaya po ngayon, binibigyan po tayo ng halimbawa ni Maria kung paano harapin ang katotohanan ng buhay na kung saan kailangan natin harapin ang buhay natin na may kahirapan at may pagtitiis. Dahil sa pagtitiis, nandoon nabibigyan ng kahulugan ang tunay na paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Hindi po kaiba sa atin ang ating pong Jesus Nazareno. Alam po natin, siya ang anak ng Diyos, makapangyarihan, pero inako niya, tinanggap niya ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng ating Ama, na kung saan siya'y magpapakasakit, mamamatay, at muling mabubuhay. Pero mga kapatid, sa atin, ipinapaunawa sa atin ngayon, sa ating buhay, na ang pagtitiis, ang pagdadalamhati, ito ay
may tagumpay na nakalaan para sa atin. Tulad ni Jesus, siya'y nagpakasakit, siya'y namatay, at siya'y umakyat at muling nagluluklok sa kanang Ama, na kung saan nandoon ang tunay na buhay. Mga kapatid, tulad din ni Maria, na po isang ina, isang magulang, na kung saan sa pagtitiis niya sa kanyang anak, nakikita niya ang kanyang anak na hihirapan, ito'y nasuklian, siya'y inakyat sa langit, nandoon ang kanyang tagumpay. Kaya po mga kapatid, ito po ang ipinapaalala sa atin ngayon ng ating pagdiriwang. Huwag po natin tanggihan ang pagtitiis sa buhay. Dahil kung tatanggapin po natin ito, ito'y may kahulugan at may tagumpay na nakalaan na ibinibigay sa atin ang ating Panginoong Hesus. Kaya po sa ating paglalakbay pang araw-araw, nandyan yan. Hindi yan mawawala. Hanggang may hininga, hanggang may buhay, nandyan mayroong paghihirap na ating haharapin sa buhay. Kaya binibigyan tayo ni Maria na isang tunay na halimbawa sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus. Ito'y dapat nating harapin at yakapin. Kung babalikan po natin ang tagpo ng pagdadalamhati ni Maria sa kanyang pagiging ina at sa ating Panginoong Hesus, may 7 sorrows na po, 7 sorrows of Mary. Ito po ay hindi nakaligtas ang ating mahal na ina sa mga kapighatian o dalamhati na ipinadanas sa Kanya. Pero ito pala ay may kahulugan at may kabuluhan para sa Kanya. Una po, nung inalay si Jesus sa templo, no, the presentation of the Lord, nandoon si Simeon. Ang propesiya ni Simeon na sinabihan si Maria, ikaw ay magkakaroon ng anak. Itong anak mong ito, magpapakasakit at mamamatay. Ito ay isang kalungkutan na narinig ni Maria. Sa kanyang buhay, ang kanyang anak ay magkakaroon ng ganong misyon. Kaya ito ang unang kapighatian ng ating inang si Maria. Pangalawa, nung ipinanganak na, nung si Jesus nung ipinanganak, dahil doon sa census, nais papatay ni Herodes ang mga batang mga sanggol, sila'y pinaalis sa Bethlehem papunta ng Ehipto, malayong lugar. Pero tiniis nila na mag-asawa at mag-anak para iligtas si Jesus. Isang pagtitiis ng isang magulang na ilayo sa kapahamakan ang kanilang anak. Ito rin ang ginagawa natin. Inilalayo natin sa kapahamakan kahit tayo nagtitiis para maligtas at magkaroon ng mabuting kapakanan. Ito ang pangalawang dalamhati ni Maria. At pangatlo, yung pagkawala ni Jesus. Nung lumaki na si Jesus, 12 years old, sila'y nandoon sa Paskwa, nakidalo, pero nawala si Jesus. Bilang isang ina, 3 araw nawala ang kanyang anak. Nag-alala siya. Hindi siya mapakali. Sino man sa atin dito pag nawalan ng mahal sa buhay, na alam natin na tayo ay kasama. Siya'y nagbalisang-balisa at nag-aalala sa kanyang anak. Mga dalamhating kanyang naranasan sa kanyang anak. Pero ito pala ay mayroong kabuluhan para sa kanya. At pang-apat na po, yung si Jesus ay nagpapakasakit, pagpapasa ng krus. Nakasalubong niya uli ang kanyang anak. Pasan-pasan ng krus. Nandoon yung hirap, pero yung nandoon ang nanay, nanunood at nakita, parang hindi niya maatim sa buhay niya ng kanilang anak. Iyon po ang pang-apat na dalamhati ni Maria. At ang panglima, yung nakabayubay na si Jesus sa krus at namatay. Nandoon ang ating inang Maria. At ang panglima, pang-anim, nung ibinaba si Jesus sa krus. At pangpito, yung paglilibing sa ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, saan po tayo dinadala nito sa ating buhay? Sa pagdiriwang natin ngayon, sa pag-alala po natin sa mga dalamhati ni Inang Maria na kanyang naranasan sa buhay. Saan po tayo dinadala nito? 2 bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Una,
sa kabila ng kahirapan ni Maria, nandoon pa rin siya, ang kanyang katatagan, ang kanyang buong sarili, ang kanyang buong loob na harapin ang mga hamon at paghihirap na ito sa kanyang buhay. Isang katangian ng babaeng Maria na mayroong katatagan sa kanyang pagharap sa hamon ng buhay. Kaya mga kapatid, kinakailangan natin ito sa buhay natin. Magkaroon tayo ng katatagan sa buhay. Alam po natin ito, nauunawaan po natin ito, sana sa buhay natin, na mayroong kapighatian na dumarating sa buhay natin. Pero kinakailangan natin na maging matatag tayo at buo ang ating loob. Hindi dapat tayo panghinaan. Huwag tayong bumitaw sa mga bagay-bagay o karanasan na tayo'y nagdadalamhati at hinahamon sa buhay. Mga kapatid, sa pagdulog po natin sa ating pong Jesus Nazareno, iyon po ang ating hinihingi at dapat nating ipagdasal araw-araw. Sa kabila ng hamon ng buhay o kahirapan ng ating buhay sa pang-araw-araw, nandoon pa rin tayo, matatag at buo ang loob para sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi nangiiwan ang Diyos sa atin, at ito ang halimbawa ni Maria sa atin ngayon. Dahil tinanggap siya, pinili siya ng Diyos, alam niya na siya'y pinagpala ng ating Panginoon. Puno siya ng pagpapala, pero hindi siya nang iwan sa kanyang anak. Nandoon ang kanyang katatagan, nandoon ang kanyang loob na harapin ang mga ito. Dahil alam niya na ito ay may kabuluhan at may papupuntahan at may patutunguhan na kaligayahan para ibigay sa ating lahat, sa ating mga buhay pang araw-araw na ating tinatahak din. At pangalawa mga kapatid, tayo ay inaasahan manatili tayo sa ating panampalataya. Minsan po kasi pag may hamon sa buhay, nandun po yung mga hamon o tanong sa atin sa Panginoon, bakit ganito? Bakit ganyan? Yun po yung minsan mga karaniwan nating isibinabanggit sa buhay natin. Pag tayo po'y nakakaranas ng dalamhati o kalungkutan at kahirapan. Bakit ganito? Alam ko, ganito dapat ang mangyari sa akin. Lumalapit naman ako sa Diyos. Nagdarasal naman ako. Ang dami nating tanong at parang hinahamon natin ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, manatili. Huwag tayong ganoong ang ating pag-uugali. Maging mahinahon sa ating buhay pang-araw-araw. Nandyan ang Diyos sa atin. Iyang mga bagay na yan ay may kahulugan na ibinibigay sa atin. Hindi po yan ibibigay sa atin kung wala iyan kabuluhan sa ating paglalakbay. Kaya po inaasahan sa atin, manatili tayo sa Kanya. Huwag tayong lumayo at huwag tayong magtanong at kumamon sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Nawa sa ating pagdulog ngayon, sa ating pong Jesus Nazareno, ang ating mga sarili ay nananatili sa Kanya dahil alam natin sa pamamagitan ni ng Maria, bibigyan tayo ng gabay at lakas para harapin ang pagpapatuloy ng buhay na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, sa pagninilay na ito po ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Kasama ang ating Inang Maria, sana sa ating paglalakbay, pagpupunta natin sa Poong Jesus Nazareno, nandoon ang ating kalooban, nandoon yung ating katatagan, at ang ating panatili kahit anong mangyari sa buhay natin, tayo'y palalapit at pupunta at tatayo sa paanan ng krus. Dahil ang krus na iyan ang magbibigay sa atin ng tunay na pupuntahan natin at tunay na kahulugan at tunay na pagpupunyagi ng buhay natin pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, tulad ni Maria, nakaranas ng maraming dalamhati at tayo din maraming dalamhati sa buhay.
ipagkatiwala po natin sa ating pong Jesus Nazareno dahil siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na solusyon, tunay na daan patungo sa tunay na buhay na may kasaganaan, kaligayahan at kapayapaan. Amen.